Ari, Ate Ari. Ngay. Sa inyo. Ayan. Hapon or gabi kung saan man kayo naroon, magandang araw po sa inyo. Ayan. Bago po ang lahat ay Happy Easter po sa inyo. Fiesta ng muling pagkabuhay. Happy Easter po sa inyong lahat. Pupunta po tayo ngayon sa Easter egg hunt ng mga bagets. Lower 6 Mile. Etong Easter egg hunt nito ay organized, if I'm not mistaken, by the fire department. And last year, ito yung egg hunt din na Easter egg hunt din na napuntahan natin. Last year with Kay, Lance, tsaka Emyang, kasi timing Easter nung Holy Week nung nag-visit sila dito sa Nelson. Ayan. And while papunta po tayo doon or while mag-egg hunt yung mga bagets, pag-usapan po natin yung para sa akin personally, ito yung biggest change. Well, I mean, hindi pa naman tapos yung taon, pero we're almost nearing, ano ba ngayon? April. Well, first quarter pa ng taon. But I would say so far, ito yung biggest move natin for this year ng aming family. Ano yung move na yun, Mama? We're moving out of Nelson. Nakakalungkot. We love Nelson. Pero at the same time, we're excited kasi may maganda naman yung pupuntahan natin. At may malaking dahilan or malalim na dahilan kung ba tayo mag-move. And where are we moving, Mama? Victoria. Yes. BC. Victoria, BC. Ayan, BC pa rin po, British Columbia pa rin. Beautiful British Columbia. Ayan. Yes, we're moving to Victoria. We are down actually to our last 3 months or 4 months here in Nelson. May may inaantay lang tayo na tapusin ni Mama sa work. And after nun, mag-move na tayo. So ngayong araw na to, pag-usapan po natin kung bakit kami mag-move to Victoria. Ano yung mga factors na, or ano yung mga rason ba't tayo mag-move sa Victoria. Kaya samahan niyo po kami ngayong araw na to. At alakayin po natin yung mga rason namin ba't kami mag-move to Victoria. Tara po. Okay. Excited? Huh? Are you ready? Yes? Okay. Give an opportunity for everybody to show up. Okay. So are we allowed to go in? We'll hold everybody here. Okay. until 2 o'clock. Okay, now it's up to. See? It's at 2 p.m. I can see lots of eggs over there. Ayan, bubalik lang po tayo sa sasakyan kasi kumuha ko ng medyo maliliit yung basket nila Adi. Pinupuntira talaga eh. Hindi kasi nakita namin sa ibang bata malaki yung mga basket nila, pero ayan, kumuha tayo ng something na mapaglagyan ng mga eggs nila at kumuha din tayo ng sunglasses kasi medyo maaraw. Ayan.
Hi, Miss G. Ayan na. Bubbles. You excited? Yeah? Addy. Sorry. Yeah, we're going there. We're going there. Annual North Shore Fire Department Easter egg hunt. We keep having to step it up more and more every year. This year, the Easter Bunny hit about 5,000 eggs. But you guys just keep bringing more people, so it's a great competition. So yeah, 5,000 eggs. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Let's go, come here. Put it there. Good job! Yay! Come on. Here. Yana! Here! Ate. Maybe you can help your sister. Nice job. Yay! Oh, thank you. Come on. There's blue one over there. Nice job. Pink. Ate and Mama are there. Nice, Yana. You got a golden egg! Yay! Good job! Good job! Wow! Just show it. We got one golden egg for Ate Adi. Wow! Okay, Mama, baby, you can safe keep the golden egg. No, maybe you can just hold it and put it in your pocket instead. Oh, should I put it in my pocket so it won't get lost? Yeah. I'll put it in my pocket, okay? Nice, Adi. Can get it. Let's grab it. Need help? Yeah, there you go. Nakakuha si Ari ng isang golden egg. May 5,000 eggs daw po kasi na nakascatter within the area. Na colorful na eggs. And then, out of 5,000, 50 lang yung golden eggs. So yung mga golden eggs na yun, kailangan may surrender dun sa desk nila para for a special gift. Ayan. Yay! Ito lang kasi organized. Ang daming mga firefighters din na nakapalibot. Talagang organized yung event na to. Yung mga eggs, hindi lang nasa ground, nakabitin din. Ang liit ng basket ng anak natin. Nalor na. Okay lang yan.
It's okay. Maliit yung basket pero may isang golden egg. Yay! Cheers! Cheers daw. Cheers! I got a gun beds. You have enough eggs already. We can play in the playground. Yeah. And more importantly, you got one golden egg. There's one here in the hiding. Yaning! Teka tatay. Yay! Tuwang-tuwa eh. Ang lawak nito. Smile! Good job! Yay! Yung, papalitan natin yung golden egg na nakuha ni Ate Adi. Ayan. Good job, guys. That's awesome. That's Well not done. we changed our mind how many times. Gotta trade me in the golden egg, though. I know. Thank you so much. Yeah, you want to put it in your bag? Crunchy one or a smooth one? So, did I hear right? There's 42 left? There's probably it's not that. There's probably like You must 30. have them in the bag, maybe. Yeah. Oh yeah, but hindi pa siya pwede mag-eat ng ganyan eh. Si mama na lang mag-eat niyan. Mamaya na. Ayan, kailangan i-open yung mga eggs para mabalik po natin itong mga plastic eggs para magagamit pa nila next year. Ayan, kaya tinanggal lang natin yung mga laman ng mga eggs. Yay! At ito yung prize ni Ate Adi sa golden egg niya. Sa malaking chocolate na bunny chocolate. Yan. Ayan, tapos na tayo sa Easter egg hunt. Ngayon naman, paglalaruin lang natin yung mga bagats dito sa playground nila. Oh. Careful. Nice, ate. See, I told you. As long as you're holding the post. Kala ko tapos na siya, hindi pa pala. Yeah. Yan. Yan, put it here. May mga eggs pa kasi dito sa playground. Ayan. Hindi pa pala ito tapos mag-egg hunt. Here's another golden egg. Si Yaning naman ngayon nakakuha. Yee! Pero parang wala siyang pakialam. Hindi niya alam kung anong value nito. Uy, wait muna. Ari, say hi. Okay. Oopsie. Go. Huh? Jump! Okay, you can jump, go! Jump! Yay! Yeah. Wee! You had fun? You had fun? At tapos na po ating Easter egg hunt. Ngayon ay uuwi na tayo. Where's ate? Where's ate? There. More bubbles here. Ha? Because we have people responding and has an app and truck checks and border checks. Yeah, that's right. One for Mimi. Yan! At tapos na po tayo sa ating Easter egg hunt. Ayan, hindi na makita si mama. There you go. Ayan. So kakatapos po natin sa ating Easter egg hunt. And 5,000 eggs were scattered within the area. Malawak din, medyo malawak din yung area nila.
Tsaka may designated area sila for 5 and under. So, isang area lang si Yaning. Good thing kasi isang area lang si Yaning tsaka si Ate Addy. And sa 5,000 na eggs, May 50. 50 yung golden eggs. And sa out of 50 golden eggs, aba, 2 golden eggs yung nakuha ni Ate Addy and ni Yaning. Yay! Good job! Nice! Ayan, kaya pa uwi po tayo. Tuloy po natin yung kwentuhan natin. Akala natin makakapagkwentuhan tayo kanina eh. Pero, na-hook na din tayo eh sa egg hunt kanina. Kaya, ayan. So, habang pauwi tayo, ay, magkukwentuhan tayo sa ating, ano ulit yung pagkukwentuhan natin? Yung rason kung bakit kami ay mag-move to Victoria, BC. Ayan. This is our personal, our family reasons kung ba't kami mag-move to Victoria, BC. Kung ba't kami mag-move out to Nelson. Nag-iba-iba naman yan. Yeah, iba-iba. So, this is our personal or our family's reasons why we're moving to Victoria, BC. So, unang rason, syempre, talakayin natin yung bilihin dito sa Nelson. So, ang Nelson po kasi, hindi makakaila. Medyo talagang malayo siya kung saan yung, saan nagmumula yung mga bilihin. Kaya medyo limited yung mga supplies namin dito. Kasi talaga tinatravel pa siya. Say for example, itatravel pa siya from Vancouver to Nelson. So ang dami pang kumbaga dadaanan. And bilang nagtatrabaho din ako sa restaurant dati, yung mga supplies namin talagang nanggagaling pang Vancouver. So talagang nagtatravel pa siya ng 8 hours from Vancouver to Nelson. So kumbaga yung supplies namin dito, yung nabibili naming supplies, yung availability ng supplies dito, limited. Ayan. Din lahat ng crave mo ay satisfy mo talaga. Whereas sa Victoria, ang Victoria po kasi ay 1.5 ferry ride lang from Vancouver na kung saan mumula. I would say nagmumula yung yung supply. May kamahalan, oo siguro, pero I would say also na dahil sa competition doon, dahil maraming availability ng stocks doon, medyo yun din yung factor na nagpapamura. So parang balance lang din. Nagpapamura ng prices ng stocks. So yes, yun yung isang rason namin. Pag nag-grocery ka dito, talagang limited ka kung ano lang meron ang groceries, ang availability ng supply sa grocery stores dito. Ang main grocery stores namin dito ay 3 lang. Ayan. Whereas kung nandun sa Victoria, meron silang, say for example, Costco. Costco talaga. Costco, yes. And na mapapamura ka talaga. At Kasi bibili ka na lang ng bultuhan na masasave mo na, let's say yung meat, lalo na yung karne, di ba? yun yung Basta meron kang chest freezer, pwede mo siyang ilagay. Yeah, yung basta may maayos ka na storage. Nakikita ka ba, Mama? Ayan. Basta may maayos ka na storage, pwede mong i-store yung meat. Right? Like i-portion mo na maglalast na siya ng 2 months or 3 months, depende sa consumption mo, ano? So yun. So yes, yung first reason po namin ay availability ng mga supplies dito sa Nelson. Medyo less. Ayan. Second reason, Mama, ano bang second reason natin? Yung mga Ayan. mapasyalan, lalo na sa mga maliliit. Ayan, lalo na pag winter. Ayan. Kasi ang ganda ng Nelson during winter. Preferred namin na hindi mag-drive during winter talaga. To be safe, lalo na sa maliliit. To be safe. Medyo limited kami kung saan kami makakapunta ng winter.
At dahil dyan, parang nako-contain kami talaga sa Nelson lang. So ang pasyalan po namin dito, para sa mga bagets, well, blessed kami na yung unit namin, apartment unit namin ay malapit lang sa library, sa family place. Family place. Ayan, Sa playground. Ayan. So, although yung pag winter hindi ka pwede, I mean pwede naman, pero parang hindi mo na naisip na magtagal sa playground outdoor, di ba? Tapos isang mall lang kami dito sa Nelson, yung Chaco Maica. Maliit lang siya na mall. So parang pag winter, hindi pa kami nagsiski. Although si ate nakapag-lesson na siya, nakapag-ski lesson na siya. So limited kami ng activities namin during winter. Whereas nakita namin sa Victoria, ang daming mapupuntahan, ang daming indoor activities for kids, regardless of daming options regardless of the season, di ba? And dun, ayun lang, I would say din na mamimiss natin yung winter ng Kootenay, ng Nelson, kasi sa Victoria hindi naman sila nagsusnow din doon talaga. Kung nagsusnow man sila 2 or 3 days the most, yun na yung pinaka-snow sa kanila. Dito talaga kasi dito kasi talaga pag snow, sabi snow din talaga. Ayun. So yes, second reason namin, para sa mga bagets, para marami silang activities na magagawa, regardless of season, especially during winter. Ayan. At syempre yung pinaka main reason namin ba't kami pupunta ng Victoria ay may pamilya po kasi kami doon. Sila talaga yung pinaka-rason ba't kami mag-transfer doon. Yung sister ni Monique, si Bianca, si Kakay, nasa Victoria sila. Sila Lance, husband niya, and yung baby nila, si Emyang, si Emery. So, iba pa rin pag nasa Canada ka lalo. Iba pa rin pag may pamilya ka. Kaya kami magta-transfer kasi nandun sila. Ang tanong, bakit hindi sila yung mag-transfer dito sa Nelson? First reason, maganda na yung trabaho nila doon, nasa healthcare sila. And comparing employment opportunities Nelson and Victoria, mas maraming employment opportunities ang Victoria. Mas mapapagaan, magiging okay yung sitwasyon pag kami ang nag-transfer doon. Whereas kung sila yung ta-transfer dito, Hirapan sila maghanap ng employee. mas mahirap sila makahanap ng work dito. The same sa work nila, kung work nila ngayon sa Victoria. Kaya yun. So yes, yun talaga yung pinakarason namin. Gusto namin magkakasama-sama kami sa isang lugar. Iba pa rin talaga pag may pamilya. Nilook forward namin yung Christmas, yung New Year, na kasama sila. Yung Sundays, birthdays, yung Sundays. Then, salo-salo, diba? Nilook forward namin yun. At syempre yung mga bagets, bilang si Emery at saka si Yaning and si Ati ay lumalaki din. Iba pa rin pag lumaki sila na may pinsan sila. Kaya yun, sila talaga ang rason ba't kami pupunta ng Victoria. Isa din sa pinagdasal namin ni Monique dati is mapabilang kami or makabalik kami sa service, sa feast. Ito yung Light of Jesus community na saan kami nag-serve at nagkakilala ni Monique sa Singapore. So dati itong pinag-prepare namin, yung Victoria, isa sa mga prayers namin or isa sa mga reason din namin ba't kami mag-transfer doon is may very established na feast doon sa Victoria. And funny thing is, may feast naman na dito din sa Nelson.
yung Feast West Kootenay Light. Light pa nga lang siya. And funny thing is, yung naging feast builder doon, feast builder ba? Ay, feast planter. Yung nagtatag ng, nag-start ng feast doon, from Victoria, nag-transfer dito sa Kootenay. Siya naman yung nag-plant ng Feast West Kootenay. Feast Light West. Feast Light West Kootenay. We love Nelson. Ako, hindi namin makakalimutan yung Nelson. Syempre dito kami nag-start eh. Yung Nelson yung naging witness ng mga pinagdaanan namin kumbaga dito sa Canada. Lalo na yung mga early first months natin in transition. Kaya Nelson will always hold a special place in our heart, ika nga. Ayan. Hintay lang po namin ni Monique na matapos yung, actually by right, pwede na kami by June mag-transfer, but syempre dito ni Monique na talikuran lang din yung employer niya, so tatapusin muna yung summer camp this July, and then by August lipat na kami sa Victoria. So it will be a fresh start for us, and wala pa kaming mga work doon. Ang inuna po namin ay ma-enroll yung 2 bagets sa school, kasi we want also gusto namin na makastart sila or makapasok sila sa Catholic school this time na, kasi for faith formation ba? Kayo mga sacrament. Yes, sacraments, faith formation. Gusto namin na ma-start na, lalo na for Addie. 5 years old na si Ate Addie, grade 1. So talagang start na ng faith formation niya. So ayun yung inuna namin. And praise God kasi may mga nakaschedule na kami na Zoom interview. Ganun ka-tedious yung process nila sa enrollment, na kailangan nilang kilalanin yung bata, kailangan nilang kilalanin yung parents din. And na-appreciate namin yung ganung process kasi talagang sinasala nila. Ayun. Question, Mama, sa paglipat ba natin, ano bang nafe-feel mo? Na natatakot ka ba? Excited ka ba? Halo-halo. Ano bang nangingibabaw? Excitement. Excited ako, but at the same time, syempre nandun din yung kaba, diba, yung fear, then pero siguro mas nangingibabaw talaga yung excitement kasi naniniwala ako sa faithfulness ni Lord. Naniniwala ako na hindi niya tayo pababayaan, nakasama natin siya. Saan ba nanggagaling yung yung fear? O just Pastor again? Yung fear kasi syempre no, parang we're going back to like hindi to zero siguro kasi di ba nga hindi mo nabanggit siguro na hindi tayo magdadala ng kahit ng mga gamit talaga, di ba? Gagdalhin lang natin yung mga damit at yung mga pwede pa nating madala kasi hindi po kami mag-u-haul, magbabox lang kami. Sa mga damit lang namin, sa mga toys ng mga bagets. Reason din kasi wala pa po kaming titirahan doon. So, ang unang month namin doon, may titira muna kami sa kapatid ko. And then, pero ngayon, as early as now, nagtitingin-tingin kami ng mga Pero kasi yung mga availability na nakikita natin ngayon is move-in date May, June, July. So wala pang August. So, nagtitingin naman kami ngayon. Pero, malaking help din naman na sa kapatid ko muna kami titira. Kasi, tipid. Tipid din kasi hindi tayo magbabayad ng renta. Tapos, in a way, mabuview din natin yung ilipatan natin na bahay. Diba? Ayun. Ako naman I don't know, yung personality ko lang talaga kasi parang pag may napipending na trabaho, parang gusto kong
gusto kong gawin na agad para mawala sa isip ko. Pero hindi ko hawak yung panahon eh. Nasa April pa lang tayo ngayon, so may mga kulang-kulang 3 or 4 months pa tayo. So, i-relax natin yung mga sarili natin. Ako pala, i-relax ko yung sarili ko sa nararamdaman kong gigil na mag-jumpstart agad sa transition. So yes, pero yung ginagawa namin ngayon, yung mga gamit namin na pwede na i-dispose or ibenta through marketplace, ginagawa na po namin unti-unti. And syempre, yung constant namin na pag-mind setting sa mga bagets, lalo na kay Ate Adi, na we're moving to a new environment. Ayun. And then, yung fear ko naman is more on the anxiety of parang blur pa yung magiging buhay natin. Pero like what you said, hindi naman tayo pababayaan, and we prayed for this, and eto na, binigay na sa atin. So ibig sabihin, isasamahan tayo, kasi otherwise kung hindi para sa atin to, hindi bibigay sa atin, diba? Yun naman yung pinagkakapitan natin. Kaya yun po, samahan niyo po kami sa magiging journey namin sa pag-move po namin out of Nelson, and pag-move namin to Victoria sa mga nalalapit na mga buwan. And we're home. Papark lang po tayo. Ayan, maraming salamat po sa pagsama sa amin today. At ayan, abangan niyo po kami. Abangan niyo po yung paglilipat po namin. Samahan niyo po kami sa journey po namin. Moving out of Nelson and moving to Victoria, BC. Napagod sa kakalaro. Napagod sa kakalaro. Ayan. Paalam po! Hanggang sa muli!